ito wala pa tong birth certificate. Initiis ko maglugaw-lugaw, papakain sa kanila. Hello baby, gusto mo mag-aral? Gusto mo sanang mag-aral? Sa tingin nyo, ano kaya yung dahilan ng manugang yung babae? Bakit iniwan tong mga anak? Kung ikaw ay isang nanay na, kakayanin mo bang iwanan ang iyong mga anak na maliliit pa? Hindi mo sigurado kung sila ay mayroong nakakain. Viral nga sa Facebook, mga ka-idol ko, ang post ng isang kapitbahay ng 5 batang ito na humihingi ng tulong at saklolo kahit man lang pambili ng pagkain dahil ang 5 batang ito ay iniwanan daw ng sariling ina at sumama sa ibang lalaki. Ano nga ba ang katotohanan, mga ka-idol ko? Bakit nagawa ng sariling ina na iwanan ang kanyang sariling mga anak? Nasaan ang kanilang padre de pamilya? Tuluyan na rin bang pinabayaan ang mga bata? Alamin natin yan, mga ka-idol ko, sa video ito. So ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat, mga ka-idol. Kumusta po kayo? At yun na nga po, mayroon po akong lakad ngayon. Pupunta po ako ng 13 Martires, Cavite. At yun na nga po, mayroon po kasing inilapit sa akin yung isa ko pong subscriber sa YouTube. Ito po, 5 bata po na iniwan daw ng sariling nanay dahil sumama sa ibang lalaki. At yun na nga po, mga ka-idol ko, aalamin natin kung ano yung kanilang kwento at kung ano po yung aking maitutulong sa kanila. Samahan niyo po ako, mga ka-idol ko, dahil medyo malayo po yung 13 Martires dito sa Tagaytay. Tara na, let's go! Ayan, nakarating na po tayo dito, mga ka-idol ko, sa bahay ni ila nanay. Ayan sila. Magandang hapon po, nanay. Ayan, mga ka-idol ko, ayan yung nakita natin na post sa online. Ayan po yung 5 bata. Nanay, kayo po yung lola ng 5 batang ito. Tapos, kayo po ma'am yung nag-post, ano? Ayan. Kasi mga ka-idol ko, ito po ay itinag nga po sa akin sa YouTube channel. Isa kong subscriber ang lumapit sa akin ng tulong. Ayan nga po. Ito po ay parang magkamukha. Kambal po. Kambal po ito. Opo. Oh. Hello, boy. Nasaan si mama? Wala na? Sino po ang panganay dyan? Ito po. Ayan. So, nanay, gaano na po ba katagal simula nung iniwan ng kanilang nanay? Ano na to sila? Kay January pa to siya umalis eh. September na siya na nabuwan. Oh my God, mga ka-idol. Kasi mga ka-idol ko, kaya ko sila tina-priority kasi ayun nga dun sa post, talagang walang-wala si nanay. So, kumusta po, nanay? Sa loob ng 9 na buwan na yun, saan kayo kumukuha ng pagkain ng mga bata na yan? Sa una naman po kasi nagpadala pa yung anak ko. Tapos ito lang naman na nakaraang buwan, hindi na siya nagpadala. Nagpadala siya 1,000 lang. Tapos tinanggap ko yung kahit 1,000 lang kasi wala na akong mapunta na eh. Tapos hindi hanggat na abot ng katapusan, wala na naman siya, hindi na siya nagparamdam. Wala na. Tapos siyempre, ito sila, nag-iiyakan na sila. Wala naman ako dito mga kamag-anak na maanuhan. Siyempre, naiya din ako sa ibang tao. Tapos may kaibigan ako, sabi ko sa kanya, kung pwede, tulungan mo naman ako, kasi hindi ko kaya ba. Yung sitwasyon ko. Kaysa ipamigay sa DSWD. Opo. Kasi yun ang ko kasi wala pa mga birth certificate. Ito wala pa tong birth certificate. Ito lang mayroon. Tapos ito wala pa. Ilang taon na po ba yung panganay? Mag-8 na to ngayong January. Hindi pa po ba yung napasok sa eskwelahan? Dati kasi sa probinsya sila nagpasok pero kay saglit lang hindi natapos yung kinder niya. Ayan mga ka-idol. Hello baby, gusto mo mag-aral? Gusto mo sanang mag-aral? Gusto niyang mag-aral, mga ka-idol. Anong pangalan mo, nini? Baka mapanood ka ni mama.
Oh, ayan mga ka-idol. Di na. Ang buo kasing kwento mga ka-idol ko, itong 5 batang ito ay iniwan ng kanilang nanay at sumama na po ba sa ibang lalaki? Tama po ba? Oh my God. Ako mga ka-idol ko, hindi ako nangungusaga sa ganitong kwento. Naparito po kami para magpaabot ng munting tulong sa kanila, kay nanay. Nanay, nasaan na po ba yung anak niyo naman? Hindi ko nga alam ngayon kung nasaan yun siya kasi dati nasa Batangas man ko na siya nung nagpapadala ko siya kasi simula nung hindi na siya nagparamdam. Halos ilang buwan na po hindi nagpapadala? Ay, isang buwan naman siya hindi nagpadala. Kayo po, ano pong source of income nyo dito? Wala po kasi wala man ako trabaho. Hindi ako makatrabaho kasi ito nga sila. Na marami naman mga, kasi ang ko lang naman katulong lang ako Yun lang ang kaya ko. Hindi ko maiwanan sila kasi wala bantay. Pero mas gusto nyo po na alagaan sila kaysa dalhin sa DSWD? Ay, opo. Yan lang nga, yan sabi ko, kahit kunting tulong lang, makaraos lang kami nito na mga bata, ayoko na ipang kasi nandito naman ako na lula, kaya ko sila alagaan. Ang ko lang doon, wala trabaho, wala akong papakain, yun lang. Kaya mga ka-idol ko, lumapit si nanay sa social media kasi ang hinihiling lang naman niya ay konting tulong kahit sa panggastos, pagkain ng kanyang mga apo. Kasi no choice na po si nanay. Talagang totally iniwan na po siya. Iniwan na po ng kanyang manugang at yung kanyang anak naman ay nagpamilya na rin po ba? Opo. Gaano po ba nanay kahirap yung sitwasyon mo na mga nakaraan? Sobra po. Sobrang hirap. Kasi ito, talagang baby pa to iniwanan. December to na nag-isang taon. Nangadidi pa to pero tinitiis ko maglugaw-lugaw papakain sa kanila. Paano po pag walang-wala? Kay kanin na lang. Naranasan niyo po yun na kahit lugaw lang yung pangtawid nila? Opo. Gabi. Hindi ko pakain ko sila lugaw kasi wala talaga. Binabudget ko na lang yung bigas na natira sa 5 kilo. Pero mayroon na po ba nagpunta rin dito na tumulong sa inyo? Mayroon, madami-dami na rin. Kahit paano na anuhan na sila sa pagkain, na suportahan na sa isang araw nakakain na sila 3 beses. Dahil 1 day 1 eat lang talaga kami. Napakalaking bagay po kay ate. Ano pong pangalan niyo ate? Ayan, si Ma'am Raicy Ann. Kasi mga ka-idol ko, kung hindi dahil sa post ni Ma'am Raicy Ann, hindi rin sa amin ito makakarating at hindi rin mapapanood ng ibang may mga kakayahan tumulong. So nanay, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para manawagan kayo kung sino yung gusto nyo i-mention sa vlog na to. Ako na matulungan ako sa itong mga bata kasi nga hindi naman ito para sa akin, para lang sa mga apo ko makaaral kasi hindi pa nakakaaral. Ito naawa ako nito, magka-8 anyos na wala akong kakayahan na ipapaano kung sino mga may mabuting puso dyan na yan, hingi lang ako ng konting tulong. Yan po. Okay. So, kami rin ay magpapaabot nanay ng munting tulong para sa inyo ha. Ako po ay isang small charity vlogger lang din ako. Kaya kung ano man po yung maitutulong namin ay inyo pong pagpapasensyahan ha. Ito yung bunso. Ito yung kambal mga ka-idol. Itong dalawa. Ito yung panganay. Ilang taong ka na nini? 8? Anong pangalan mo? Angel. Magkakamukha talaga sila mga ka-idol. Ibig sabihin ilang taon po yung ilang taon po ba yung kanilang nanay? 25 ko na po. Ay! Ibig sabihin mga ka-idol ko, yung nanay nila is bata pa, 25 pa lang po, 25 years old. Ay! Ito po ang panganay, alin po ba ang sumunod? Ito, pangatlo. Ano, kumusta ka? Kumain ka na ngayong tanghalian? Kumakain ka ba ng spaghetti? Ha? Kumakain ka ng spaghetti sa Jollibee? Ha? Aper. Aper tayo. O ikaw, aper tayo. Oh wait ha, mayroon dala si kuya ng pagkain ha. Kakain kay spaghetti ha. Saglit lang ha.
Maawa ko. Ito, para mayroon kayong ano, pag naggatas-gatas kayo na biskwit po ito, ha? Salamat. Ayan. Para kahit papano yung pangunahing pagkain ng mga bata. Tapos ito, oh. Kain muna kayo, ha? Oh, kakain ka nito? Spaghetti. Oh, oh. Oh, dali. Ha? Hindi talaga yun. Hindi yan siya iyain siya. Oh, kain na ikaw, oh. Haluin muna natin yung sauce. Ayan. Hindi yan siya ano. Oh, mahirap mga ka-idol ko pagka yung mga bata na yung pinag-uusapan. Oh, ito sa inyo, ho. Nini, oh. Sige, kain na kayo. Oh. Wakan mo na yung matapon mo. Kain na, ha. Ito, may biskwit dito. Pwede nyo na po yan, nanay, para matikman nila yung biskwit pang ulam sa... Ayan, kayo na lang po dyan ng bahala, nanay, sa isa. Oh. Kain na. Ayan mga ka-idol, grabe. Ito nanay, oh. Kahit sa inyo na po yan ng apo nyo, ha. Ay. Bibigyan ito din. Napakahirap mga ka-idol ng sitwasyon na alam nyo mga ka-idol ko, ako ay mag-iiwan lang din ng mensahe sa lahat. Ako po ay hindi nangungusga dahil ang lahat ng mga pangyari sa buhay natin ay mayroon pong dahilan. Pero masasabi ko lang po sa lahat ng magulang, nanay man o tatay, kapag pumasok po tayo sa isang relasyon, sa pagpapamilya, ay dapat po ay pag-isipan natin ng 100 beses. Katulad po ng ganito, kung kayo mapapasubo at kayo magkakaanak tapos iiwan nyo lang din, sobra pong kawawa yung mga anak. Mabuti na lang po si nanay ay hindi niya iniiwan yung kanyang mga apo. Nanay, ano nga po yung pangalan nyo? Susi po. Nanay Susi, napakaganda po ng inyong ginawa dahil kahit papano hindi nyo pinababayaan yung inyong mga apo. Ano po ba yun? Wala kayong plano na idalhin sila sa DSWD? Kasi nakita ko sa post niya may nag-comment na dalhin sa DSWD. Ano po masasabi niyo po doon? Sabi ko, sana hindi naman nakarating gano'n kasi yung paglapit ko naman sa ganyan, hindi naman yung sabi na papamigay ko, isusuko ko sila. Lumalapit kayo sa DSWD para tulungan kayo pinansyal at Kasi- pagkain ng mga apo. Opo. Huwag lang yung ibabalik po doon. Kasi gusto ko nga po umuwi sa amin sa Samar kasi doon ko na lang po sila paaralin. Umiiyak. Eh, paano po ba ito? Itong bahay niyo na to, sarili niyo naman to. Opo, may anak ako na may pamilya na rin, nasa Batangas sila. Eh, Kung sakali gusto niyo uwi kayo ng probinsya, kasama sila. Opo, kung may pamasahe ako na, uuwi ko na lang po sila sa Baka mas mahirap po sa probinsya. Kasi, Tapos iiwanan niyo siya doon, okay na po. hindi. Ako talaga doon ko to sila alagaan. Kasi sa amin yung eskwelahan nilalakad lang. Eh dito, sasakay ka. Sasakay ka pa. Tapos, paano ito? Wala akong maiwan. Bit-bit ko to sila doon sa Panggahan. Di, tatlo, kung makaaral sila dito. Itong dalawa. Karga ko tuloy sila lahat. Nanay, ito isang katanungan ko. Sa tingin nyo, ano kaya yung dahilan ng manugang yung babae? Bakit iniwan itong mga anak? Ako naman, sir, hindi ko masasagot talaga kung ano yung inayawan niya kasi Kasi bilang isang ina, mahirap sa puso yun na iwan mo yung mga anak mo, di ba, te? kasi ano siya, yung sarili nga nila lang inintindi, hindi nila inintindi talaga ilang mga anak. Bata pa kasi, 25 years old. Kasi dito, nag-asawa yan siya, 17 pa lang, pinayuhan niya sa anak ko. Huwag kayong magmadali, matitigas nga ulo nila. Tapos ngayon na may mga anak na, apektado mga anak nila. Ako na nga nagtataguyod sa kanila, wala silang trabaho. Nagkakatulong ako. Tapos sinusuportahan ko dito. Dati dito sila nakatira. Dito talaga sila sa akin. Yun nga lang, yung babae kasi hindi makontento dahil isang mahirap kami. Ayun. Baka may pangarap din siya. Baka siya nagpapakalago sa ibang lugar bago babalikan niya to. Ewan ko lang.
Kasi Hindi ko malayo lang si po sibilisasyon. alam. Bago kayo makalabas dito, kailangan pa ng pamasahe. Ano? Opo. Grabe. So, ayan, mga ka-idol. Nanay, ito, magpapaabot kami ng konting cash ha. Galing sa aming programa. Hindi po ito kalakihan. Silang Nanay ha, ito po. Kahit konti man lang po ay makatulong po sa inyo ha. Ako po kasi talaga isang small vlogger lang po ako. malaking tulong mo po sir sa Mm-mm. amin. Maraming Ang laki ko pong pasasalamat kay ate. Kasi siya po ay nagsilbing instrumento po para mapapanood po ng mga kagaya namin at ng iba pa na maaari po sa inyong makatulong. Ito naman pong video natin na to ay marami pong pwedeng makapanood at maaaring marami po sa inyong makatulong. Yun na nga mga ka-idol ko, sa mga willing pong tumulong kila nanay, direkta po ay ilalagay ko po sa comment section o kaya dito ipa-plug ko po yung Facebook account ni ate at saka yung GCash number para po yung mga gusto pong tumulong ay direkta nyo na po sa kanilang itulong. Tunay po mga ka-idol ko na sila ay karapat dapat pong tulungan dahil ito, 5 bata po yung pinubuhay ni nanay na siya po ay wala talagang source of income mga ka-idol ko dahil siya po ay dating nangangatulong lang. So, nanay, pagpasensyahan niyo po yung naitulong ko kahit papano ay Maraming salamat. oo. Ayan, kumakain na sila mga ka-idol. Ito talaga, inano ko talaga na ganito kasi yun na nga, ang nabanggit halos walang makain. Di ba? O, ito kahit papano nanay, madaling pantawid-tawid ng mga bata. Napakasakit kasi noon mga ka-idol ko yung ganong sitwasyon na mga bata na halos walang makain kaya talagang tina-priority ko na makapunta ako talaga dito sa kanila kahit medyo malayo. So, nanay, di na po ako magtatagal ha. Sir, maraming salamat po Oo. sa pag-abala mo sa Oo. amin. Ayun sarap ng kain ni Nini. Ate, thank you so much po sa inyo ha. Hayaan nyo po. Baka po kami makabalik pa rin dito. Okay. Ayan mga ka-idol kumakain na sila. Dito pa po. Kanina nagwawala siya si Nini. Kasi ayaw pa ba na ganyan. Magkakahawig yung mukha nila Hello! Buksan natin to para makaulam na kayo ng sa biskwit dyan. Ayan Ano? Gusto mo ng biskwit? Ha? Gusto mo ba ng biskwit? Lagyan mo yung mo. Nanay, kayo na mag-asikaso ha. Sige po, Ayun mo sila. maraming Oo. Ayun. Ito ang bunso, nanay. Ito po ang bunso. Sila po. Okay. So, ayan. Bye-bye na kayo. Bye-bye. Babay din. Noy, bye-bye na lang, Noy. Ayun. Kumakain po siya. Na makababay. Oo, di na makababay si Bunso, mga idol, Oo. Babay ikaw. Hindi na. Oh, hindi. Babay daw din. Babay din. Dali. Grabe. Ayaw mo. Okay.